Sabi dito sa balita, Taiwan tells China to face reality after election. And I hope sana na itong mga Chinese people respetuhin ho ang naging desisyon ng botante, mga voters ho ng Taiwan sa napili nilang liderato ng kanilang bansa. Anyway, ang ganda guys ng mindset ng mga Taiwanese people, Taiwan voters. Dahil itong mga taong to, nagkaisa sila sa pagpili sa iluluklok nilang presidente ng kanilang bansa. So, yung kinuha nilang presidente, si Lai Ching-te, yun yung pangalan, is anti-China. So, bakit naman anti-China ang kinuha nilang presidente? Ang napusuan nila at pinanindigan nila na magiging presidente ng kanilang bayan. So, kaya ho, anti-China, yung kanilang binotong presidente is because naninindigan sila na ang bansang Taiwan ay talagang literal na hong nakahiwalay dito sa bansang China noon pa man. So, bali pinapakita ho ng bansang Taiwan na gusto nilang maging independent sa bansang China. So anyway, ang ganda ho ng kanilang mindset dahil ho ay nagkakasundo sila. So, bakit ko kinontent ito? Dahil meron ditong lesson. So, mamaya, ipaparinig ko sa inyo yung lesson in my own opinion. So, basahin lang muna natin. Taiwan told China on Sunday to face reality and respect its election result after voters defied Beijing warnings and chose pro-sovereignty candidate Lai Ching-te as a president. And I hope sana na respetuhin ng buong puso, ng may dangal, 'di ba? Ng Chinese people itong naging desisyon ng mga Taiwanese voters ukol sa kanilang napiling liderato. So, voters spurned Beijing repeated calls not to vote for Lai, delivering a comfortable victory among China's ruling Communist Party as sees as dangerous separatist. So Beijing, which claimed Taiwan as its territory and has never renounced force to bring it under its control, responded to Lai victory by saying it would not change the inevitable trend of China's reunification. So anyway, ganito yung nangyari. Kasi 'di ba yung China up to this moment, may pag-aangkin pa din sila sa bansang Taiwan. So hindi lang din naman Taiwan yung kanilang inaangkin, even though West Philippine Sea, 'di ba? Pero anyway, mamaya ko na sasabihin yung lesson dito sa content na to. So ngayon, yung naging presidente ng Taiwan is pro-China at naninindigan na lalayo sila, papanindigan nila na independent country sila. Hindi sila dito kapitoko sa China. Ngayon, ito yung pinaka-best lesson dito. Kasi 'di ba ang bansang Pilipinas inaatake din ng China to the point na binobombahan tayo ng floating barriers, yung mga mangingisda natin tinataboy, yung BFAR vessel, yung mga vessels natin binubunggo nila, sinisira nila yung coral reefs ng ating bayan, 'di ba? So dapat sana manindigan tayo para sa ating bayan. Kagaya ng paninindigan ng bansang Taiwan sa kanilang bansa, dapat tayo din manindigan. Kaso hindi eh. Ang nangyari, merong isang presidente, nakaraang presidente na imbes manindigan, ang ginawa, hinayaan lamang ho ang ginagawang pambubuli ng China sa bansang Pilipinas. Ukol dito sa usaping West Philippine Sea, kahit nga yung rice natin, inaangkin na din, gustong sakupin ng mga ng mga Chinese people, 'di ba? So buti na lamang ho, meron tayong isang presidente na nanindigan na inutusan niya ang AFP, ang VPAR, ang Philippine Coast Guard na tumindig para sa ating bayan at huwag maging alipin ng ibang dayuhan. So ngayon, kung ang ating presidente ho ay nanindigan
dito sa usaping West Philippine Sea, sana manindigan din tayo dito sa People's Initiative Charter Change Amendments. So malaki ho ang tulong ng charter change dito sa ating bayan para makapaghikayat ho tayo ng mga investor at nang sa gayon wala na hong mga Pilipino ang pupunta ng ibang bansa para mangamuhan, para magtrabaho kasi limitado lamang ho ang trabaho na ino-offer sa bansang Pilipinas at limitado lang din naman po ang sweldo na malalaki dito sa ating bayan. Kaya nga yung mga professional natin dito sa ating bansa pumupunta ng ibang bayan, ng ibang bansa para ho magtrabaho at maka-earn ng malaking sweldo. Imagine, teacher siya dito, tapos doon sa ibang bansa, isa lamang hong hamak na katulong. Pero wala akong guys issue sa mga katulong. Pero imagine, yung professionalism mo, hindi nila nadadala sa ibang bansa. Pero yung sweldo nila, sapat naman. Sapat ho, yung kanilang kinikita. So, panindigan natin itong People's Initiative, guys. Habang maaga pa, pumirma na kayo, tumulong kayo sa pag-unlad ng ating bayan. Kung yung Taiwan nga, nagkaisa sila sa pinili nilang presidente na anti-China, sana tayo din manindigan tayo sa ating bayan para umunlad naman ho tayo. Because this is our last card para mahila na tayo dito sa kahirapan. So, almost 37 years, there's nothing change in our country. So, subukan natin to guys, itong charter change because wala namang mawawala sa ating mga mamamayang Pilipino. Bagkus ito ay magpapaunlad sa ating bayan at sa ating ekonomiya. So, sana pirmahan nyo ang People's Initiative kasi iisa lang naman yung lesson dito na dapat magkaroon tayo ng paninindigan. 'Di ba? Nagkaisa sila, sana tayo din nagkakaisa din tayo para nang sa gayon mapaunlad, magkaroon tayo ng magandang resulta dito sa ating bayan. Did you really get my point, guys? Nanindigan ng ating presidente para sa ating bayan. So, manindigan din tayo dito sa charter change na sinusulong sana. 'Di ba? Para nang sa gayon, matulungan natin ang presidente. Hindi yung pabigat na nga tayo sa ating bayan, tapos hindi pa tayo tutulong dito sa ginagawang pagsulong ng pagbabago ng ating presidente para sa ating bayan. Gets nyo guys yung punto ko? Anyway, yun lamang ho guys. So, naisingit ko lang kasi 'di ba? Ang ganda ng mindset ng mga Taiwanese people. So, I hope sana itong mga Pilipino ganun din, gumaya din na mayroong paninindigan at pagmamahal para sa ating bayan. So, bukod pa guys sa usaping West Philippine Sea, dagdag ko sa inyo imbis na sana, 'di ba, yung presidente noon dapat kumilos, walang ginawa kundi hinayaan na lamang tayo. So, isa yan sa pinakamasakit na nakikita ko noong kanyang termino. Kasi imagine, yung mga mangingisda natin, para silang nagnanakaw sa sarili nating bayan. Na kahit nagnanakaw sa sarili nating karagatan. Na imagine na atin naman yan, pero hinahayaan ng former president na bulihin, i-water cannon tayo ng mga Chinese people. But then anyway, we have a new president. And nanindigan naman ho ang ating presidente na ipagtatanggol niya at wala siyang ibibigay na ni isang teritoryo ng bansang Pilipinas. And kung nanindigan niya ang ating presidente dito sa West Philippine Sea, sana tayo manindigan din dito sa People's Initiative for constitutional amendments. Kasi hindi naman yan pro-Marcos itong batas na to, kundi pro-Filipino. So, that's it guys. I hope na manindigan tayo, merong pagkakaisa para sa ating bayan. Anyway, it's me again guys, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.